Hailey Santiago at ito ang simula ng aking love story. Simple lang ang buhay ko dahil sa bahay, aral, tulog, kain at gala lang ang alam ko. Hindi naman kasi ako katulad ng iba dyan na adventurous o bookworm. Pero ang buhay ko ay hindi boring na tulad ng inaakala nyo. At dahil yon sa isang tao. Hoy, Hailey, engot. Hay nako, tumahimik ka na nga dyan, Luke. Hindi ka nakakatuwa. Ang engot-engot mo talaga, Hailey. Ha 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 ha. Nakakainis na siya. Kailan ba siya titigil? May mawawala ba sa kanya kapag hindi niya ako inaasar kahit isang araw lang? Akmang hinubad ko naman ang aking sapatos at ibabato ko na sa kanya. Pero pinigilan lang ako ng mga classmates namin. Wow, ang ganda naman yung buhok mo. Oo nga, mukha ka tuloy Egyptian goddess. Sabi yan ng mga classmate ko. Kasi nagpagupit ako ng hanggang balikat tas nagpalagay ako ng straight bangs. Pero sang-ayon ako sa mga sinasabi ng classmates ko na mukha akong Egyptian. Kasi nga sa ayos ng buhok ko. Napilitan lang din ako kasi naman from na naming bukas. Excited na nga ako sa pagbili ng damit. Ayan na naman si Luke sa mga asar niya. Nagsasaya pa nga ako dito. Tapos babasagin niya. Napipiko na talaga ako. At tuloy-tuloy pa din siya sa pangaasar hanggang sa nasabi ko ito. Isinusumpa ko, Luke William Javier, na wala ni isang babaeng magkakagusto sa'yo. Natigilan siya dun at ako ay natulala at iniisip kung bakit ko nasabi yun. Bigla na lang rin kasi yun lumabas sa bibig ko. Maya-maya'y tumawa ulit itong si Luke. Peste talaga? Ako? Sinusumpa mo ako? Ha ha ha. Naniniwala ka pa talaga sa mga ganyan ngayon, no? Sumpa, halatang napakaingot mo. At tandahin kasi naniniwala ka pa dyan sa mga ganyan. Tapos, tumawa ulit ng malakas. Sus, ano pa bang aasahan ko dyan sa testing yan? Sige, tumawa ka lang na malakas, nagmumukha kang daga. Tapos, tumakbo ako palabas ng room at nagpunta sa garden. Ang totoo, hindi naman talaga mukhang daga si Luke. Sa katunayan nga ang dami nagkakagusto sa kanya. Mahirap mang aminin, gwapo talaga si Luke. Yung tipong heartthrob na yung level. Kaya kahit inaasar niya ako, hindi ko mapigilan ang sarili ko na mahulog ang loob sa kanya. Tol, ano ba? Parang si Kabita ka. Bakit mo inaasar yung engot na yun, ha? Akala ko ba amin ka na bukas sa engot na yun? Room natin bukas, di ba? Tigil ako sa pag-iisip dahil sa mga narinig kong boses. Sino naman kaya tong mga to kailangan pang magtago sa likod ng puno? Ang drama? At dahil sa may pagka-intrigera ako, sinilip ko kung sino yun. Nagulat ako na makita ko si Aiden, kasama ng classmate naming si Luke na kaibigan niya. Tapos, kasama nila si Luke. Tahimik lamang siya habang nagsasalita yung isa. Tapos, parang malalim yung iniisip niya. Tapos nagtago na lang ako ulit para marinig yung usapan nila. O, anong plano mo ngayon, pare? Bakla ka ba? Ba't di mo maamin? Pero alam mo doon, sigurado, galit yun sa'yo, no? Mukha kasing gago. Oo nga eh. Ewan ko ba? Sa tono ng boses niya ay para nag-aalala ito. Ano ka ba naman, Luke? Tagal mo namang napagplanuhan to, ha? Tanga ka ba? Ano? Kikilos ka pa lang ba pag nakahanap na siya na mas gwapo sa'yo na tulad ni Burabiet? Sino kaya ang tinutukoy nila? Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakasagot si Luke sa dalawa. Di ba simula elementary pa lang tayo, gusto mo na yun? Gusto mo, wala po. Sabay nilang sinabi, hala, sino kaya ang tinutukoy nila? Ako lang naman at si Lauren ang classmate nila noong elementary. Hindi kaya si Lauren yun? Asa naman ako magustuhan niya? Napaka-assuming ko naman ata. Alam mo, hindi niya ako pinapansin nung elementary. Kaya naisip ko na asarin na lang siya para mapansin niya ako. Hanggang sa hindi ko na nasabi yung gusto kong sabihin. Yun na nga eh. Ayaw mo pang sabihin. Bahala nga maunahan ni Burabiet. Natatakot kasi akong tanggihan niya eh. Ha ha ha! Ang sama talaga ng ugali ng lalaking yun. Pati pala si Lauren inaasar niya. Mahal mo ba siya? Oo, mahal ko si Hailey. Ano, tama ba ang narinig ko? Mahal niya ako? At nagulat ako na marinig kong sumigaw siya.
Mahal kita, Hailey Santiago. Mahal niya nga ako. Buti na lang pala at natakpan ko ang bibig ko. This can't be. Sinampal ko ang aking sarili at nagbaka sakaling nananaginip lang ako. Pero nagsalita siya agad na baka daw hindi ko siya magustuhan. At kinasusuklaman ko siya. Ano? Ang bilis niya namang sumuko. Pagkatapos niya akong asarin na ilang taon susuko agad siya. Aba, hindi ata pwede yan. Lumabas na ako sa likod ng puno. Hoy, Luke, William, Javier! Pero nung pagkatingin ko, wala na pala sila doon. Nagmukha na akong tanga. Sayang, may gusto pa naman akong sabihin kay Luke. Prom day na, at maraming umaalok sa akin. Siguro dahil wala dito si Luke. Prom day na! Yay! Pero hindi ako ginanahang sumayaw. Kahit maraming umaalok sa akin, pero siguro wala dito si Luke. Kasi naman kanina ko pa siya hinahanap. Pero isang bakas niya wala. Akala ko naman naayain niya akong sumayaw nang malaman kong may gusto rin siya sa akin. Pero dapat pala hindi na ako maasa ng malaki sa kanya. Kaya ano ako ngayon, nakatunganga sa isang tabi. Nagmumukha lang akong kawawa. Kainis, this night would be the best moment of my high school life. Kasi next month ay graduating na kami. Kaya, pagtungtong namin ng college ay magkakahiwa-hiwalay na kami. Ibig sabihin ba nito ay wala na rin mga asal sa akin? Dapat hindi ko ito iniisip eh. Peste naman oh. Kaya pumunta muna ako ng CR para mag-retouch. ng makeup ko. Pero nang pagpunta ko ng CR, ay may biglang huminto yung music at nagsalita yung MC. Calling for Miss Hailey Santiago. Ha? Bakit kaya ako tinatawag? Hala, baka dahil dun sa mga nakapakan kong wires. Patay. Tapos lahat ng mga nakakilala sa akin tumitingin sa akin at nagsasalita ulit yung MC. Mr. Dominguez has something to say. Tapos napatingin ako sa kanya, may hawak siyang mic. Tapos nakatingin din siya sa akin. Pero tumahimik sila nung magsalita na ulit si Luke. Alam kong galit ka sa akin, pero hindi ko naman palalampasin ang pagkakataon na ito. Mahal kita, pasensya na kung natagalan ako sa pagtatapat na nararamdaman ko sa iyo. Hindi ko kasi alam kung paano ako magtatapat sa iyo, kaya naisipan kong asarin ka, pero naiinis ka naman, kaya sorry. Hailey, sana naman pabigyan mo ako na maipakita kung gaano kita kamahal at sana matutunan mo din akong mahalin. Lahat ng mga tao ay natigilan at ako naman ay nakatulala at hindi ko alam ang gagawin. Kaya, nakangiting naglalakad na lang ako papuntang harapan ng stage. Grabe, ang saya ko, tas bumaba din si Luke sa stage na sinabi ko to. Alam mo, Luke, hindi na kailangan kasi matagal ko nang natutunang mahalin ka. Nakita ko na biglang umaliwalas ang mukha niya. Dahil siguro kanina pa siya kinakabahan, tas bigla ko siyang niyakap na mahigpit. I love you, Hailey Santiago. I love you too, Luke, William, Javier. Tama nga sila na ang prom day daw ang pinakamasayang gabi ng bawat high schoolers. At sa kabila noon, ng aming mga pag-aaway ay naging maayos na kami sa isa't isa. And the conversation was right underneath